What's up mga boss madam? Eto na yung inaantay natin. Sa mga nagtatanong, paano ako nagpiprint ng roll-to-roll sticker na eco solvent using Epson L1300. Pero syempre bago yun, kailangan malaman nyo muna kung ano yung ginagamit ko na ink at saka media sa pagpiprint ng sticker. So, ang gamit nating ink is ito. Yan, Sulit Copier brand for eco solvent. So, hindi siya pwede sa mga pigment vinyls. Yan, ang eco solvent lang siya. Sa media naman po, ang gamit natin is yung Sophie. Ewan kung nakikita nyo siya. Yan, may tatak po yan, Sophie. Tatlong klase po yung gamit ko. Meron tayong transparent, meron tayong matte, meron din tayong glossy. Sa media, makakabili kayo niyan through online, pwedeng Shopee, pwedeng Lazada. May nagbebenta niyan na 12.5 or 12.3 by 50 meters. Or pwede rin, kuha na kayo ng mahaba, tapos kayo na yung mag-cut. So ngayon, punta na tayo kung paano ko ginagawa yung roll-to-roll printing ng sticker. So dito tayo sa Sign Master ngayon. Layout na ako. 12.8 by 52 tsaka 12.8 by 24. Ayan. So print na natin. Kailangan yung printer mo is yung print pad. And then piliin natin yung size. Since 12.8 by 24, hanapin lang natin yung naka-preset natin. Actually ito, ginagawa ko na talaga to. Pagka-start up pa lang ng print pad. So piliin natin roll paper, then properties. Pwedeng 720, pwedeng 140, pero sa akin 720. Tapos Epson matte heavy. Pwede rin plain paper. Sa color, pwedeng RGB, pwedeng CMYK. Sa intent, no correction or relative colorimetry. Dito wala ginagalaw. Sa consumption wala. Dito sa ink control meron, bababa mo lang yung black. And then yung cyan, magenta, tsaka yellow, itataas dito. Dito sa drop size, medium. Then dito sa print direction, pwedeng naka-default pagka mga dark color, pero pagka iwas grainy print out, lalo na sa mga light colors, kailangan naka-uni directional siya. Medyo mabagal lang siya mag-print, pero quality naman. So gamitin natin yung unidirectional. Okay. Okay. And then print. Pero hindi pa yan magbe-print, lalabas pa yung tab ng print pad. So huwag nyo muna siya i-command pag meron kayong dalawang sizes na magkaiba na i-print. So dito yung copies, pwedeng halimbawa ito gusto mong 6 copies, pwede naman, yan yung magro-roll to roll na siya na 6 na kopya. So, check mo lang lagi yung settings. So dito isa lang ang kailangan natin, minimize muna natin yan, and then set natin yung pangalawa. Ito yung 52 inch naman. So same procedure, properties, ang papalitan mo lang dyan is yung size. Since 52 yun, gagawin natin din siya 52. And properties, parehas lang yan. Lahat yan parehas lang din. Okay lang natin. Ngayon nandito lang tayo sa isa pa. Ito yung kailangan kong mahaba. So gawin natin to 5 copies. Actually yung kailangan ko dito 14. So ginawa ko dyan 5, 5 tsaka 4. So hindi ko sinasagad na 14 inch na 14 copies na dire-diretso kasi malalamig yung printer natin. So unahin muna natin tong
12 by 8 by 24. So wala kayong makikita kasi pre-recorded na yung video niyan. Ito. So nauna ko nang kinuha ng video yan. Ito ang Printec na external purge, ginawa ko po yan. Kasi hindi ko kaya yung bumili ng medyo mataas yung presyo. Pero kung may kaya naman kayong pwede naman. Alam ko nasa 3.5 to 4.5 ata siya ngayon. Kasi malaking tulong talaga yan sa printer na, lalo na sa mga eco-solvent. Para yung nagtatanong, mahirap ba i-maintain? Diyan kasi siya na mismo mag-maintain ng printer mo. Kahit wala ka sa bahay o sa shop, naka-automatic siya. Hindi magka-clog basta-basta yung printer yan. So ayan, tapos na yung ating print na 24. Ganito yung mangyayari sa kanya pag tapos na siya. Nag-i-steady na siya. Babalik yung head dun sa sa capping. Then pwede ka na ulit mag-command. So buksan natin yung isa. Yung 52 inch naman. And then pwede mo na siyang i-print. Okay. So ayan. Ganito naman siya pagka diba nakita nyo nandyan na yung media sa loob. So magtutuloy lang ulit siya. Hindi niya ipipid palabas yung buong sticker. Yun yung yun yung kagandahan pagka naka-roll to roll ka. So dire-diretso na yan hanggang sa matapos yung yung command mo doon. Kung nilagay mo 5 copies, 5 set ng ganun ipiprint niya na dire-diretso. So ganito naman ngayon, pagkatapos na yung printing mo, may nagtatanong paano nyo gugupitin o paano kinakat. So dito, papakita ko sa inyo kung paano ko siya kinakat. Meron ditong gear sa gilid, ayan, yung feeder gear. So ang function yan para kumain at maglabas ng papel or ng media. So ikutin mo lang siya papunta sa'yo. Kasi kailangan mo ng at least 1 inch na pagitan mula doon sa markings, sa pinakalas na marking. And then kuha ka ng cutter and then i-cut mo lang siya. Yan, cut mo lang siya dahan-dahan para umiwalay na siya. Tapos balik ka dun sa gear, yung rotation naman niya palayo naman sa'yo para bumalik yung media. Don't worry, hindi yung nakakasira yan. Huwag mo lang tamaan yung pinaka-sensor. Then pwede mo na siyang irolyo or hilahin palabas. Gumawa ako dito ng maliit na sampayan para meron siyang patungan. Ayan. So
tanggalin na natin yung pang clip sa sensor, and then turn off na natin. Ganun lang mag-print mga printers. Ngayon punta naman tayo sa cutting. Dito yung contour wizard, same size nung i-print mo, dapat yun din yung size na kakat mo. So 52 yun, 12.8 by 52, dapat yun din yung size na gagamitin mo. Okay. So skip mo lang yan, and then cut. So hindi ko na pinakita dito yung start, pero ganyan siya pagka nagka-cut na. Tapos antayin lang natin, kasi may nagtatanong paano ko rin daw kinakat ng roll to roll, kailangan pa bang gupitin per sheet? So hindi po. Dito sa video na to tuturo natin kung paano ko ginagamit naman yung roll to roll na cutting using repeat command ng Kuyi MC630. So ito, tapos na siya. Gagawin natin, itututok mo siya doon sa unang marking. Kailangan hindi siya lalabas dun sa pinakabilog. So pagka okay na siya, punta ka dito sa mga 00 mo yan, and then menu, hanapin mo lang yung repeat, and then okay. Dito sa repeat number, pwede kahit ilan yan, pero sa akin isa lang muna. Tapos hahanapin niya na kagad yung registration mark naka-print sa kanya. Like kung ano yung ginawa niya dun sa unang kinomand mo, uulitin niya lang yun. Basta same size siya, same design. Wag yung gagalawin yung design nyo pagka magre-repeat cut kayo. Kasi halimbawa ginalaw nyo yung design dun sa una, tapos ni-repeat mo, syempre mag-iiba yung basa niya dun. Ang babasahin niya yung unang hindi pa nagagalaw. So yan, binabalatan na natin para pagdating kay client easy to pin na lang siya. Yan yung ating finished product sa roll to roll printing. Pansin ninyo ang haba niyan. So yan mga boss madam, nakita nyo na kung paano tayo mag print and cut using Epson L1300 converted to Ecosol at Kuyi MC630. At kung meron kayong katanungan, just comment down below. Don't forget to hit like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated ka lagi sa ating mga video tutorials.